Martial Peak, Kabanata 3765. Patay ka na. Takbo. Bakit hindi ka na tumatakbo? Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at iniluwa ang isang subo ng dugo habang nakatingin kay Luoya. Mataimtim na sinabi ni Luoya. Kakasimula pa lang ng labanan. Kailangan mo bang maging ganoon ka-agresibo? Bakit hindi tayo tumigil dito at gumawa ng mga plano sa hinaharap? Laging darating ang panahon na makakalaban tayo. Humihingi ka ba ng awa? Inilagay ni Yang Kai ang kanyang sibat sa kanyang balikat at tumingin kay Luoya na nanunuya. Yang Kai, kailangan mong maunawaan na hindi sa wala akong kapangyarihang lumaban, hindi ko lang gustong makipag-away sa iyo. Galit na sabi ni Luoya. Depende yan kung may kakayahan ka o wala. Inihampas ni Yang Kai ang Blue Dragon Spear sa lupa at ang kanyang ekspresyon ay biglang naging solemn. Mabilis na nabuo ang kanyang mga kamay ng sunod-sunod na seal habang umaagos ang aura ng principles mula sa kanyang katawan. Ang buong mundo ay tila tumitigil, na para bang ang oras ay tumigil sa pag-agos sa sandaling ito. Flowing Time Great Emperor. Nagulat si Luoya, napakadetalye ng impormasyon tungkol kay Yang Kai mula sa Demon Race. Natural na alam niya kung anong uri ng divine technique ang magagamit ni Yang Kai, kaya alam niya kung anong uri ng pag-atake ang darating. Sa impormasyon ni Yang Kai, maraming bagay na maaaring matakot sa kanya ng Half-Saint, ngunit may 3 bagay na maaaring matakot sa kanya ng Half-Saint. Ang una ay ang kanyang true intent, ito ay isang bagay na kahit isang Half-Saint ay magkakaroon ng sakit sa ulo. Ang pangalawa ay ang kanyang space law. Nang pumunta siya sa Demon Territory, nagawa niyang ayusin ang Realm Gate. Ngayong tumaas ang kanyang lakas, ang kanyang mga natamo sa space law ay naging mas makapangyarihan. Ang ikatlo ay ang Flowing Time Great Emperor. Pagkatapos ng lahat, kasangkot ito sa time law, na mas mahirap ipagtanggol laban sa space law. Sa katunayan, hanggang ngayon, hindi maisip ng mga tao sa Demon Territory kung paano mag-aral ang isang tao ng dalawang uri ng batas, at kung ito ba ay time law o space law, parehong napakalalim at mahirap isagawa. Talagang hindi ka panipaniwala na ang dalawang uri ng mga batas na ito ay maaaring tipunin sa katawan ng isang tao. Kaya nang maramdaman ni Luoya ang aura ng time law, gusto na niyang umatras. Ang kanyang matatag na determinasyon ay nabasag sa sandaling ito. Gayunpaman, bago niya magawa ang anuman, bumaba ang palad ni Yang Kai sa kanya. Ang time principles ay kumalat, na nagpatigil sa pag-iisip ni Luoya saglit. Sa isang iglap, bumalik sa katinoan si Luoya, ngunit ang nakita niya ay isang hindi magagapi na sibat na papalapit sa kanya. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, ginamit ni Luoya ang lahat ng kanyang lakas at itinaas ang kanyang kamay upang ipatawag ang isang malaking bilang ng mga demonyong kayamanan. Ang bawat isa sa mga kayamanang ito ay namumulaklak na may iba't ibang kulay at naging mga layer ng proteksyon sa kanyang harapan. Gotcha! 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 Biglang namutla ang mukha ni Luoya. Isang malaking puwersa ang dumating mula sa harapan. Ang sakit ay nagmula sa kanyang dibdib at tiyan. Para siyang tinamaan ng napakalaking bundok. Ang kanyang buong katawan ay lumipad pabalik, at ang kanyang demon blood ay nakakalat sa kalangitan. Bumalik si Yang Kai sa kanyang anyo bilang tao at hinabol si Luoya. Sa kagubatan, nagsimula muli ang labanan. Kahit na malubhang nasugatan si Luoya, may lakas pa rin siyang lumaban. Masyadong agresibo si Yang Kai na natural na hindi siya uupo at maghintay ng kamatayan. Matapos ang oras na kailangan para uminom ng isang tasa ng tsaa, sa isang lugar sa gubat, si Luoya ay nakahiga sa lupa na parang isang tumpok ng bulok na karne. Tinusok ng Blue Dragon Spear ang kanyang katawan at ipinako siya sa lupa. Napabuntong hininga si Yang Kai habang dahan-daang naglakad. Nang makalapit ay tumingin siya kay Luoya nang walang pakialam. Dahil sa malamig na tingin na iyon ay nagpanik si Luoya. Mula nang maging half-saint siya, hindi niya naramdaman ang pagiging walang magawa sa loob ng maraming taon. Ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan at ayaw. Ngunit ano ang silbi ng pagiging ayaw? Ang tanging nakapagpalungkot sa kanya ay ang hindi niya buong lakas na lumaban kay Yang Kai. Kung hindi lang siya naging duwag sa simula, hindi siya matatalo ng husto. Hoy! Tinitigan ni Yang Kai si Luoya na parang patay na aso. Naisip niya ang panahon na kaharap niya ang isang half-saint at isang peking emperor. Ang presyon ay kasing bigat ng bundok, ni hindi siya makahinga ng maayos. Noong unang panahon, naisip niya na magkakaroon siya ng ganoong kapangyarihan. Ngunit ngayon, higit sa isang half-saint ang namatay sa kanyang mga kamay. Nakakainggit talaga ang sigla ng Demon Race. Sa labanang ito, nabasag ang kalahati ng katawan ni Luoya. Kung ang isang tao na peking emperor ay nasugatan ng ganito, hindi na siya makaka-recover. Pero iba ang Demon Race. Kahit gawing tambak ng bulok na karne ang katawan ni Luoya, hanggat hindi masisira ang demon heart niya, hindi siya mamamatay. Siyempre,
Kahit na magagamit niya ang Demon Heart para mabuhay, mababawasan ng husto ang kanyang lakas. Bukod dito, ang kaagnasan ng kalooban ng demon ay magiging parang uod sa mga buto. Buti na lang at hindi siya masama. Ngayon na ang kanyang kapangyarihan ng Dragon Race ay lubos na nagising, ang kanyang katawan ay lubos na lumakas. Ang katawan ng Dragon Race ay may malakas na kakayahan sa pagbawi. Bitawan mo ako, mapait na sabi ni Luoya. Habang nagsasalita, maraming dugo ang lumabas sa bibig niya. Binigyan kita ng pagkakataon, ngunit sa kasamaang palad, hindi mo pinahahalagahan. Inabot ni Yang Kai at hinawakan ang Black Dragon Spear. Marahan niya itong pinayhit. Bakas sa mukha ni Luoya ang sakit, ngunit hindi siya sumigaw. Bitawan mo ako, at sasabihin ko sa iyo ang lahat ng gusto mong malaman. Ano sa tingin mo ang gusto kong malaman? Malamig na tiningnan siya ni Yang Kai. Lahat ng tungkol sa lihim na kaharian ng langit at lupa. Hindi mo ba ako pinasakop sa iyo dahil gusto mong malaman ang tungkol dito? Napabuntong hininga si Luoya. Ang dugo ang lumabas sa bibig niya. Mukha siyang wawa. Siguro, hindi mo pa alam ang tungkol sa Mysterious Heaven Palace gaya namin. Ngumuso si Yang Kai. Dahil traidor ka, kung naruroon pa rin ang mga Great Emperor, ang mga tao mula sa Star Realm na pumasok sa Mysterious Heaven Palace sa pagkakataong ito ay hindi na malito tungkol sa Mystery Realm of Heaven and Earth na ito. Sa kabilang banda, naroon si Kenye sa panig ng Demon Race. Kahit na nagpapagaling pa si Kenye, dapat ay makapagpadala pa rin siya ng ilang impormasyon. Malamang, ang Half-Saints ay magkakaroon ng mas mahusay na pagkaunawa sa impormasyon tungkol sa Mystery Realm of Heaven and Earth na ito na kabilang sa Star Realm kaysa sa Peking Emperor. Basta't sumumpa ka sa Demon Heart mo na palayain ako, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Naningkit ang mga mata ni Luoya sa kagustuhang mabuhay. Kahit isang half-saint ay magpupumilit na mabuhay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Malamig na sinabi ni Yang Kai. Bakit kailangan kong magmura? Ano ang gusto mong malaman? Hindi ko ba makukuha ito sa sarili ko? Nang matapos siyang magsalita ay biglang naging kulay ginto ang kanyang kaliwang mata at tumambad ang isang patayong linya. Pinuno ng walang katapusang kamahalan ang hangin at niyanig ang mga kaluluwa ng mga tao. Ang nakakatakot na divine sense ay idiniin si Luoya na parang tsunami. Sa isang iglap lang, nahawakan nito ang isang layer ng depensa. Malinaw na ito ay sariling divine sense defense ni Luoya. Huwag. Nagulat si Luoya. Sa isang iglap, naramdaman niya ang walang katumbas na sakit sa kanyang ulo. Parang tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang ulo. Naramdaman niya ang paglilinang ng divine sense ni Yang Kai at nagulat siya. Ang divine sense ni Yang Kai ay isa lamang high-grade Demon King, ngunit ang lakas ng kanyang divine sense ay mas malakas kaysa sa kanya. Ito ay simpleng abnormal. Gayunpaman, hindi ito ang oras para pag-isipan ito. Nang maramdaman ni Yang Kai na gustong lusutan ang kanyang divine sense defense para mabuking ang kanyang mga sikreto, nagmamadaling tumanggi si Luoya. Ngunit isa na siyang palaso sa dulo ng paglipad nito. Sa kabutihang palad, hindi siya pinatay ni Yang Kai. Ang kanyang divine sense cultivation ay hindi kasing ganda ng kay Yang Kai, kaya paano siya makakalaban? Matapos ang halos isang dosenang paghinga, isang malutong na tunog ang nagmula sa kanyang ulo. Nasira ang kanyang divine sense defense. Ang matinding sakit ay halos hindi makapag-isip ng malaya si Luoya. Naramdaman na lang niya na may isang heavenly will ang rumarampal sa kanyang dagat ng kamalayan. Ang kanyang dagat ng kamalayan ay nasa gulo. Sa sandaling ito, maraming lihim na nakatago sa dagat ng kanyang kamalayan ang nalantad sa harap ng nanghihimasok. Sa pagkakataong ito ay biglang nagpakita ng kakaiba at nakakagaan ng ngiti si Luoya. Patay ka na. Kasabay nito, si Yang Kai, na nag-iimbestiga sa knowledge sea ni Luoya, ay biglang nagbago ng ekspresyon at bamulong. Divine Sense Restriction. Malinaw niyang naramdaman na may aura na nakatago sa Sea of Knowledge ni Luoya na hindi sa kanya. Kahit na ang aura na ito ay napakahina, ito ay walang katulad na dalisay at nagbigay sa mga tao ng isang mapanganib na pakiramdam. Sa isang iglap, ang Divine Sense ni Luoya ay napunta sa aura na ito, dahilan upang ito ay pumailang lang at naging isang ilusyon. Ang figurang ito ay matangkad, na may maapoy na pulang buhok at iskarlata na mga mata. Sa knowledge sea ni Luoya, ang figurang ito ay tumingin sa divine sense ni Yang Kai at ngumisi ng masama. Zuli, malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Yang Kai. Agad niyang naintindihan ang nangyayari. Ngunit hindi niya inaasahan na para maprotektahan ang mga lihim ng Mysterious Heaven Palace sa isipan ng half-saint na ito, si Zuli at ang iba pa ay pupunta sa ganoong lawak at mag-iiwan ng divine sense sa knowledge sea ni Luoya. Kung ganito si Luoya, dapat ganoon din ang isa pang half-saint. At maaaring taos-puso ang mga naunang pakiusap ni Luoya para sa awa. Kung tutusin, walang handang mamatay kung mabubuhay sila. Maaaring sinadya din itong gawin para ibaba ni Yang Kai ang kanyang bantay.
Kung pumayag si Yang Kai, magagawa niyang panatilihin ang kanyang buhay. Bagamat siya ay masasaktan ng martial law through intent, ito ang Mysterious Heaven Palace, kung saan mayroong hindi mabilang na mga kayamanan. Marahil ay makakahanap siya ng ilang kayamanan na maaaring tumunaw sa martial law through intent. Kung hindi pumayag si Yang Kai, magiging ganito ang resulta. Ang Yang Kai na umatake sa kanya ay tiyak na hindi magkakaroon ng magandang wakas. Sa sandaling ito, si Yang Kai ay nasa malaking problema. Walang oras si Yang Kai para mag-isip. Mabilis na umatras ang kanyang Divine Sense. Ang Divine Sense ni Luoya ay ganap na pinagsama sa Divine Sense ni Zuli, at lahat ng sikreto ay nawala. Hindi na siya makapag-imbestiga pa. At ang Divine Sense ni Zuli ay mabilis na lumago, na nagparamdam kay Yang Kai na nanganganib. Sa Knowledge Sea ni Luoya, dalawang multo, ang isa ay tumatakas at ang isa ay nakatakas, ay nagsagupaan sa kanilang Divine Senses sa isang tahimik na labanan. Sa isang kisap mata, ang Divine Sense ni Yang Kai ay nakatakas mula sa Knowledge Sea ni Luoya, ngunit ang Divine Sense ni Zuli ay mainit sa kanyang buntot. Sinundan nito ang direksyon na tinakasan ni Yang Kai at hinabol siya hanggang sa kanyang Knowledge Sea. Sa napakaitim na Knowledge Sea, kumikislap ang langit na puno ng mga bituin. Iyon ang source ng Star Territory ng Hengluo Starfield. At sa gitna ng Knowledge Sea, isang pitong kulay na ningning ang namukadkad. Inikat ni Zuli ang kanyang ulo at tumingin sa paligid, ang kanyang tingin ay nakatuon sa pitong kulay na isla. Ang kanyang mga iskarlata na mata ay tila nakikita sa pamamagitan ng mga ilusyon at nakikita ang kakanyahan. Sa mukha na puno ng kasakiman, sinabi niya, "Soul Warmang Lotus, gusto mo?" Ang Divine Sense Avatar ni Yang Kai ay tumayo sa gilid at tumingin sa kanya. Sino ba ang ayaw ng pinakamataas na kayamanan ng mundo? Dinilaan ni Zuli ang kanyang mga labi, ang kanyang mga mata ay puno ng kaimbutan. Pagkatapos kitang patayin, magiging akin ang bagay na ito. Pero, hindi ako madaling ay bully gaya ng iniisip mo. At saka, teritoryo ko ito. Ngumiti si Yang Kai sa kanya. Nang itinaas niya ang kanyang mga kamay, nagsimulang umikot ang napakaitim na Knowledge Sea. Martial Peak, Kabanata 3766. Giant Furnace. Matapos ang oras na kailangan para masunog ang isang insenso, biglang nanginig ang katawan ni Yang Kai. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel, at dalawang agos ng gintong dugo ang umagos mula sa kanyang mga butas ng ilong. Ang mga mata niyang nakapikit ay biglang bumukas, at isang bakas ng palpitations ang bumungad sa kanila. Bagamat ang labanan ng banal na kahulugan ngayon ay tahimik sa labas ng mundo, ito ay mas mapanganib kaysa sa buhay at kamatayan na labanan sa pagitan nila ni Luoya. Pagkatapos ng lahat, iyon ay ang avatar ng isang Demon Saint, at ang battlefield ay nasa kanyang Knowledge Sea. Ang kaunting kapabayaan ay magiging sanhi ng pagkawatak-watak ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang magandang bagay ay ang larangan ng digmaan ay nasa kanyang Knowledge Sea, at mayroon siyang geographical na kalamangan. Bilang karagdagan, minamaliit ni Zuli ang lakas ng kanyang kaluluwa, at sa tulong ng Soul Warmang Lotus, binayaran niya ang isang presyo at sa wakas ay pinatay ang avatar sa kanyang Knowledge Sea. Parehong nasugatan ang kanyang katawan at kaluluwa. Ang labanan ng Great Daw ay nagsimula pa lang, at ang kakilakilabot na simula na ito ay talagang nagparamdam sa kanya na walang magawa. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay mula sa pakikipaglaban nila ni Luoya. Noong lumaban siya kay Luoya, gumamit siya ng paraan na hindi mananalo ang magkabilang panig. Kung hindi dahil sa true intent na patuloy na bumabagsak sa lakas ni Luoya, hindi magiging mahirap para sa kanya na manalo, ngunit ang pagpatay kay Luoya ay isang pipe dream. Wala siyang magawa tungkol dito. Ang isang half-saint ay hindi ganoon kadaling pumatay. Ang unang half-saint na namatay sa kanyang mga kamay ay si Yinsi, na malubhang nasugatan at nasa proseso pa ng paggaling. Si Yang Kai ay palihim na pumasok sa kanyang teritoryo at nagkusa na maglunsad ng pag-atake. Gayunpaman, gumaling si Yang Kai sa loob ng isang buong buwan. Ang pangalawang Windlord, sa mahigpit na pagsasalita, ay hindi namatay sa kanyang mga kamay, ngunit sa mga kamay ni Yang Xiao at Yang Zhou. Ang pangatlo ay ang Stone Demon Half-Saint na pinatay niya sa Star Soul Palace. Ito ay salamat sa lakas ng Black Dragon Spear at sa tulong ni Lanzon at ng iba pa. Ito ay maaaring ituring sa unang pagkakataon na si Yang Kai ay nag-iisang pumatay ng isang half-saint sa kanyang peak. Bukod dito, itong Sun Demon Half-Saint ay bahagyang mas malakas kaysa sa Windlord. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mataas na ranggo na Demon King, kaya paanong hindi siya magbabayad? Tungkol sa pinsala sa kanyang kaluluwa, wala siyang magagawa tungkol dito. Kahit na ang Soul Clone ni Zuli ay minamaliit ang paglilinang ng kaluluwa ni Yang Kai at nagkaroon ng kalamangan sa geographical na kalamangan, ang Soul Clone ng isang Demon Saint ay ganap na minana ang karanasan ng pangunahing katawan.
Kung hindi dahil sa Soul Wormang Lotus na patuloy na nagpapalusog sa nasugatan na kaluluwa ni Yang Kai, magiging mahirap sabihin kung sino ang mananalo sa labanang ito. Ang casual na pagtakbo kay Luoya ay may restriction na inilagay ng isang Demon Saint sa kanyang Knowledge Sea. Maaari itong isipin na ang iba pang mga Half-Saint na pumasok sa lugar na ito ay dapat na pareho. Ang balitang ito ay kailangang mabilis na kumalat. Bagamat natapos na ang Great Dao Struggle at ang lahat ay kalaban niya, bago maalis ang Demon Race, mas mabuti para sa mga Peking Emperor ng Astral Plane na magsanib puwersa. Kung sila ay pabaya at nahulog dito, ito ay makakasama sa pangkalahatang sitwasyon ng Astral Plane. Kung may isip ni Yang Kai na maghanap ng kapakipakinabang na impormasyon mula sa kaluluwa ni Luoya, maaaring naisip din ito ng ibang mga Peking Emperor. At ang paraang ito ang pinakamabilis na paraan para makakuha ng impormasyon tungkol sa Mysterious Heaven Palace. Sa pag-iisip nito, huminga ng malalim si Yang Kai at mamulong sa sarili sa mahinang boses. Talagang may Demon Saint Avatar sa kanyang Knowledge Sea. Napakasama, umihip ang hangin, at kumaluskos ang mga dahon. Napuno ng amoy ng dugo ang hangin. Si Yang Kai ay nakatayo sa pwesto habang ang Black Dragon Spear sa kanyang kamay, bumaba ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas, pero bigla niyang inangat ang ulo niya at tumingin sa isang direksyon. Bahagyang kumunat ang noo niya. Oo naman, isa ito sa amin. Noong nakikipag-away siya kay Luoya, naramdaman niyang may nagtatago sa dilim sa malapit, ngunit sa oras na iyon, ang labanan ay nasa kritikal na yugto, kaya't wala akong oras para mag-imbestiga ng mabuti. Hindi niya alam kung ang taong iyon ay mula sa human race o demon race. Ngunit hanggang sa ipinako niya si Luoya sa lupa, hindi kumikibo ang taong nagtatago sa dilim. Ang posibilidad na ito ay mula sa Half-Saint of Demon Race ay napakaliit. Kung talagang may Half-Saint of Demon Race na nagtatago sa malapit, tiyak na hindi sila uupo sa bundok at panoorin ang labanan ng mga tigre. Tiyak na lulandag sila at magsanib puwersa kay Luoya. Matapos patayin si Luoya at makipaglaban sa avatar ni Zuli sa kanyang Knowledge Sea, nasugatan si Yang Kai at walang lakas na makilala kung sino ang nagtatago sa malapit. Sa totoo lang, hindi pa nga siya sigurado kung nariyan pa ba ang taong iyon na palihim na bumubuntot sa kanila. Hanggang ngayon ay biglang naglaho ang pakiramdam na pinagmamasdan niya ang katotohanan. Laging nandyan ang taong iyon at kakaalis lang. Akala niya siguro narinig ng kausap ang ibinulong niya. Ipapasa man niya o hindi ang impormasyong ito sa Peking Emperor, at least alam niya. Ito rin ang intensyon ni Yang Kai. Ngunit, totoo, sa pakikipaglaban para sa Great Dao, may mga kaaway sa lahat ng dako, at walang mapagkakatiwalaan. Ang sitwasyon ng human race ay hindi optimistiko. Sa orihinal, mas kaunti sila ng 10 tao kaysa sa Half-Saint sa Demon Territory. Ngayong nakita na nila si Yang Kai na nakikipaglaban sa isang Half-Saint, hindi sila tumulong. Sa halip, gusto nilang umani ng mga benepisyo. Ngumiti ng mapait si Yang Kai. Natatakot siya na ito ay nauugnay sa kalooban ng mundo. Marahil nadama nilang lahat na ang kalooban ng mundo ay magiging malaking tulong sa pakikipaglaban para sa Great Dao. Kung mapatay ni Luoya si Yang Kai sa labanan ngayon, tiyak na papatayin ng taong nanunood sa dilim si Luoya at makukuha ang kalooban ng mundo. Dahil ang kalooban ng mundo ay maaaring ilipat mula sa Great Emperor kay Yang Kai, kung gayon hanggat namatay si Yang Kai, natural itong mailipat sa taong pumatay sa kanya. Ngunit sa bandang huli, si Yang Kai lang ang nakakaalam na sa ngayon, ang invisible na world will ay hindi gumanap ni Katie Ting na papel. Sa anumang kaso, ang labanang ito ay labis na nasugatan sa kanya, ngunit marami rin siyang natamo. Hanggat kaya niyang matuno ang lahat ng mga natamo at natalo mula sa labanang ito, ang kanyang lakas ay lubos na mapapabuti. Kailangan niyang mabilis na humanap ng ligtas na lugar para gumaling. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan ang katawan ni Luoya. Isang malaking kayamanan ang naipon sa buhay ng Half-Saint. Walang dahilan upang palayain siya pagkatapos bayaran ang presyo ng pagpatay sa kanya. Sa unang tingin, nagulat si Yang Kai. Ang orihinal na matipunong si Luoya ay naging isang tuyong bangkay sa hindi malamang oras. Para siyang tinangay ng hangin sa loob ng libu-libong taon. Siya ay nanlambot at walang kinang. Maging ang kakanyahan ng kanyang laman ay nawala ng walang bakas. Hindi mapigilan ni Yang Kai na maramdaman ang paglamig ng kanyang dugo. Dahil naramdaman niyang may nanunood sa dilim, kahit na nakikipaglaban siya sa avatar ni Zuli sa kanyang Knowledge Sea, sinadya niyang hinati ang isang bahagi ng kanyang atensyon upang bantayan ang paligid upang maiwasan ang pagbibigay ng pagkakataon sa iba na samantalahin ang kanya. Pero hindi niya napansin kung kailan naging ganito ang katawan ni Luoya. Ang eksenang ito ay medyo katulad noong ginamit ng embodiment ang pamamaraan ng Heaven Devouring Great Emperor at nilamon ang kanyang diwa.
Ano ba ang nangyayari? Naguguluhan si Yang Kai. Marahil ngayon lang nakita ng taong nanunood sa dilim ang kabuuan, ngunit hindi man lang niya kilala kung sino ang taong iyon, kaya paano siya mag-iimbestiga. May space ring pa sa katawan ni Luoya. Pinulot ni Yang Kai ang kanyang sibat at itinago ito, ang kanyang figure ay kumikislap habang siya ay sumugod sa isang tiyak na direksyon. Makalipas ang kalahating araw, nakaupo si Yang Kai na naka-cross-leg sa garden ng gamot ng Small Sealed World. Ang mayaman world energy ay natipon sa kanyang katawan, at ang kanyang laman ay namamaga. Ang mga kahindik-hindik na sugat sa kanyang katawan ay namimilipit na walang katapusan, patuloy na lumalaki ang butil. Ang mga patong ng dugo ay nahulog na parang molten. Ang dalawang munting wood spirit ay lumutang sa tabi niya, isa sa harap at isa sa likod. Nagkaroon sila ng mga solemne na ekspresyon habang gumagawa sila ng mga selyo gamit ang kanilang mga kamay. Isang berdeng ilaw ang namukadkad mula sa kanilang maliliit na kamay at bumalot kay Yang Kai. Ang berdeng ilaw ay puno ng sigla at sigla, na nagpapabilis sa paggaling ng mga pinsala ni Yang Kai. Para kay Yang Kai, kahit na ang kanyang mga pinsala sa labanang ito ay hindi magaan, hindi nito napinsala ang kanyang pundasyon. Maaaring gumaling ang kanyang mga pisikal na pinsala sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang makapangyarihang mga kakayahan sa pagpapanumbalik at mga kakayahan sa pagpapagaling ng wood spirit. Tungkol sa mga pinsala sa kanyang kaluluwa, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga ito dahil ang Soul Wormang Lotus ay natural na magpapagaling sa kanila. Ngunit ang Battle of Great Daw sa Mysterious Heaven Palace ay hindi maaaring maantala. Ang bawat araw na naantala siya sa Small Sealed World ay nangangahulugan na ang mga Peking Emperor sa labas ay may mas kaunting puwersang panlaban. Sa kaibuturan ng Mysterious Heaven Palace, nagkaroon ng kaguluhan at walang katapusang kadiliman, na parang hindi pa nabubuksan ang mundo. At sa kaguluhang ito, bahagyang umikot ang isang higanteng square cauldron. Ang ibabaw ng kaldero ay inukitan ng hindi mabilang na komplikadong mga pattern. Sa unang sulyap, ang mga pattern na ito ay hindi maintindihan. Kahit na narito ang Great Emperor at Demon Saints, malamang na hindi nila matukoy ang mga partikular na pattern ng mga pattern na ito. Ngunit kung ang isang tao ay tumingin mabuti para sa isang habang, sila ay magagawang upang makita ang pagtaas at pagbagsak ng lahat ng mga bagay na may buhay mula sa mga pattern. Ang mga pattern ng crisscrossing ay tila ang ebolusyon ng lahat ng bagay sa mundo. Ito ay tunay na kakaiba. At mula sa higanteng kaldero, may isang misteryosong aura na sapat na para mabaliw ang sinuman. Matapos patayin ni Yang Kai ang half-Saint Luoya ng Demon Territory, ang kanyang bangkay ay nanlambot sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Ang kanyang diwa, ang chi, at soul ay nawala ng walang bakas. Sa isang kisap mata, siya ay naging isang tuyong bangkay. Kasabay nito, biglang lumitaw ang malabong aura sa higanteng kaldero na unti-unting umiikot at umuusbong. Ang aura na ito ay dalisay at malinis, sapat para sa sinumang may buhay na sumipsip nito at madagdagan ang kanilang lakas. Nang lumitaw ang dalisay na aura na ito, ang dilim na bumabalot sa kailaliman ng Mysterious Heaven Palace ay tila hangina ng kaunti. Ang higanteng kaldero ay umiikot pa rin, na para bang ginagawa na ito mula pa noong sinaunang panahon at magpapatuloy hanggang sa katapusan ng mundo. Mysterious Heaven Palace, ang secret territory ng Heaven and Earth ng Star Boundary, isang kahanga-hangang espasyo na umiral mula noong simula ng mundo. Ito ang lugar kung saan nagtagpo ang mga tadhana ng bilyon-bilyong buhay na nilalang. Tila itinambak ng langit at lupa ang lahat ng kagandahan sa mundo dito. Bawat lugar sa secret territory na ito ay may magagandang tanawin na nakakalimutan ng mga tao na bumalik. Mayroon itong mayamang world energy na hindi maaaring ikalat. Maging ang mga batas ng langit at lupa ay maaaring malinaw na makilala, na ginagawang mas madali para sa mga tao na maunawaan ang Dao Power. Ngunit sa tuwing magbubukas itong secret territory ng Heaven and Earth, ito ay sinasabayan ng walang katapusang pagpatay at pakikibaka. At ang mga eksperto na lumahok dito ay walang puso na tamasahin ang pambihirang kagandahang ito sa labas ng mundo. Sa isang masukal na kagubatan, ang figure ni Sheng Yuzo ay maliksi, tumatalon ng bahagya sa mga tuktok ng puno na parang isang magandang paru-paro. Biglang huminto ang maamo niyang anyo, at isang malinaw na boses ang tumunog. Lumabas ka, may kahulugan ba ang pagtatago? Isang ripple ang lumitaw sa hangin, at isang figurang nababalot ng kadiliman ang biglang lumitaw sa hindi kalayuan sa kanyang harapan. Ang isa pang parang balangkas ay sumunod na malapit sa likuran, at dalawang bola ng will-o-the wisps ang sumayaw sa mga eye socket nito. Isa sa harap at isa sa likod, hamarang sa daanan ni Sheng Yuzo pasulong at pabalik. Martial Peak, Kabanata 3767. Labanan, Shadow Demon, Bone Demon.
Sumulyap si Sheng Yuzo sa kanila at agad na nakilala ang pagkakakilanlan ng dalawang demon na ito. Bagamat siya ay nag-iisa upang maibalik ang kanyang nahulog na lakas at hindi kailanman lumahok sa digmaan ng dalawang kaharian, hindi ito naging hadlang sa kanya na magkaroon ng mga disipulo ng Rakshasa sect na mangolekta ng impormasyon tungkol sa demon race. Ang demon race ay kilala bilang 100 races, ngunit iilan lamang sa mga lahi ang tunay na karapat-dapat na banggitin. Ang bawat lahi ay may sariling natatanging katangian at napakadaling makilala. Medyo nakakagulo ito. Dahil inatake ng dalawang half-saint ng demon race, bahagyang sumimangot si Sheng Yuzo, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya nagpakita ng labis na panik. Isang kakaibang tawa ang umalangaw habang ibinuka ni Bone Demon ang kanyang bibig, na ginawa ang tunog ng pagbangga ng bakal. Napakamalas mo na nasagasaan mo kami. Maaari ko bang hilingin sa iyo na mamatay dito? Ang kanyang tono ay magalang, ngunit ang kanyang boses ay nakakapangilabot. Kinagat ni Sheng Yuzo ang kanyang mga labi at ngumiti. Ganon ka na ba kitiwala? Sinabi ng Bone Demon. Isa laban sa dalawa, bakit hindi ako magtitiwala? Huwag kang magsalita ng kalokohan, gawin mo. Ang Shadow Demon Clan ay palaging maramaw sa mga salita, tulad ng pagiging kuripot nila sa pagpapakita ng kanilang sarili. Pagkatapos magsalita, siya ay naging isang itim na ilaw at sumugod patungo kay Sheng Yuzo. Sa parehong sandali gumalaw ang Shadow Demon, gumalaw din si Sheng Yuzo. Ang kanyang maselang katawan ay nagpakita ng hindi maisip na bilis habang siya ay sumugod patungo sa Shadow Demon. Kasabay nito, ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa hangin at nagpatawag ng dalawang parang scimitar na artifact. Ang mga scimitars ay kumikislap na may malamig na liwanag, at isang sinaunang aura ang nagiba-iba sa kanilang paligid. Nagulat ang Shadow Demon. Hindi niya akalain na ganito kalakas ang loob nitong babaeng kaharap niya. Hindi niya inisip na tumakas kapag nakaharap ang dalawang kaaway ng sabay-sabay, ngunit sa halip ay nagkusa na umatake. Gayunpaman, ito mismo ang gusto niya. Nag-iisa lang ang kalaban niya, kaya laging dehado. Tahimik na lumitaw ang isang punyal. Ang anyo ng Shadow Demon ay kumislap ng ilang beses, at ang malamig na punyal ay tumama sa baywang ni Sheng Yuzo. Walang naramdamang tamaan. Sa halip, bumagsak ang figure ni Sheng Yuzo matapos matamaan. Nagulat ang Shadow Demon. Mabilis siyang tumingin kay Bone Demon at sumigaw. Mag-ingat ka. Sa sandaling matapos siyang magsalita, biglang lumitaw si Sheng Yuzo sa harap ni Gumo. Ang kanyang figure ay kumislap, at siya ay lumitaw sa likod ni Gumo. Ang dalawang espada sa kanyang mga kamay ay gumuhit ng isang magandang arko, at ang kanyang malamig na boses ay tumunog. Dapat mong gamutin ang iyong mga nakatatanda ng may paggalang. Kahit na ang half-saint of the demon race ay nabuhay ng maraming taon, mas matagal siyang nabuhay at naging kwalipikadong tawagin ang kanyang sarili na senior. Crack! Isang malutong na tunog ang nagmula sa leeg ng Bone Demon nang bumagsak ang ulo nito. Dalawang bola ng makamulto na apoy ang kumikislap sa mga butas ng mata nito habang ang bibig nito ay bamuka at sumara. Ano ito? Hindi man lang niya nakita kung paano umatake si Sheng Yuzo bago naputol ang kanyang ulo. Buti na lang, isa siyang Bone Demon. Kung ito ay isa pang miyembro ng demon race dito, sila ay dumanas ng malaking kawalan. Sa gitna ng dagandong, itinaas ng walang ulong katawan ng Bone Demon ang isang kamay upang saluhin ang nahuhulog na ulo nito, habang ang isa pang kamay nito ay naglabas ng 5 payat na daliri. Lumawak sila sa hangin, naging 5 Bone Demon na nakasuot ng armor at may hawak na demon artifact na may iba't ibang hugis. Ang bawat isa sa mga Bone Demon na ito ay naglabas ng siksik na demon chi, na higit pa sa antas ng isang high-rank demon king. Bagamat hindi pa nila naaabot ang half-saint realm, ang pinagsamang lakas ng 5 Bone Demon na ito ay hindi dapat maliitin. Ang hirap mo talagang patayin. Tumalikod si Sheng Yuzo at hinayaan siyang palibutan siya ng 5 Bone Demon. Tinitigan niya ang Bone Demon half-saint sa kanyang magagandang mata. Inilagay ng Bone Demon half-saint ang kanyang ulo sa kanyang leeg at bahagyang inikat ito. Matapos kumpirmahin na walang mga nakatagong panganib, sumigaw siya sa pagkagalit, pagbabayaran kita ng malaking presyo. Bagamat hindi siya nasaktan ng pag-atake ni Sheng Yuzo, nagbigay pa rin ito ng takot sa kanya. Akala niya ay kaya niya itong talunin sa isa laban sa dalawa na labanan, pero sinong mag-aakala na ang babaeng ito ay hindi isang taong dapat pagtripan. Agad siyang naglipad sa galit dahil sa kahihiyan. Agad na gumalaw ang 5 Bone Demon na nakapalibot kay Sheng Yuzo. 5 makapangyarihang demonic treasures ang kumislap at sabay na sinalakay si Sheng Yuzo. Sa isang dumadagandong na tunog, bumagsak ang figure ni Sheng Yuzo. Kasabay nito ay ang lamig na bumabalot sa kanyang katawan. Mula sa kawalan, isang blade light ang bumungad sa kanyang eye sockets. Kahit na wala siyang katawang laman at dugo, nanlamig pa rin ang Bone Demon sa buong paligid.
Ang kanyang mga kamay at paa ay malamig sa yelo. Ang pinakamalaking kahinaan ng Bone Demon ay ang Soulfire sa kanyang eye sockets. Ang lahi na ito ay walang Demon Heart, ngunit ang Soulfire ang kanilang pundasyon. Kung ang Soulfire ay napatay, sila ay agad na magiging isang tumpok ng mga buto. Sa kabilang banda, kung mananatili ang Soulfire, magkakaroon sila ng immortal na katawan. Ding-dong! Sa isang malutong na tunog, isang itim na anino ang kumislap sa kalangitan. Nagliyab ang apoy kung saan-saan. Hinarang ng Shadow Demon ang pag-atake ni Sheng Yuzo at malamig na sinabi. Mag-focus ka, alam ko. Ang Bone Demon ay nagdikit ng kanyang mga ngipin. Puno ng puot ang apoy ng multo sa mga butas ng kanyang mata. Babalatan ko siya. Depende yan kung may kakayahan ka o wala. Walang pakialam ang boses ni Sheng Yuzo. Ang dalawang scimitar sa kanyang mga kamay ay naging isang Blade Light Storm, na bumabalot sa Shadow Demon at ang Bone Demon. Sa isa pang latian, tatlong figure ang naghahabulan, isa sa harap at isa sa likod. Ang tumatakbo sa harapan ay isang half-saint ng Demon Race. Ang Demon Race na ito ay napuno ng bulok na amoy, na parabang isang bangkay na natutulog sa putikan sa hindi mabilang na mga taon ay nabuhay muli. Siya ang half-saint ng Corpse Demon Race. Ang humahabol sa kanya ay dalawang human race na Peking Emperor, isa sa kanila ay kaibigan ni Yang Kai, si Commander Furengia ng Wuyin Army. Ang swerte ni Furengia ay medyo maganda. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok sa World Sealed World na ito, nakilala niya ang isang kasama. Pareho silang Corps Commander mula sa Star Boundary at nagkaroon ng ilang pagkakaibigan sa isa't isa. Pagkatapos ng ilang talakayan, nagpasya silang magsanib puwersa upang hanapin ang maalamat na Heaven Void Cauldron. Hindi itinago ni Yang Kai ang impormasyong nakuha niya mula kay Sheng Yuzo, kaya alam din ng mga Peking Emperor ng Star Boundary na ang Heaven Void Cauldron ang susi sa pagiging Great Emperor matapos makapasok sa Mysterious Heaven Palace. Gayunpaman, kahit sina Yang Kai at Sheng Yuzo ay nalilito tungkol sa Heaven Void Cauldron, kaya paano nila malalaman ang anumang bagay tungkol dito? Medyo maganda ang ani. Maraming mahalagang kayamanan sa latian na ito, at lahat sila ay napakatanda na, kaya malaki ang kinikita nilang dalawa. Ngunit pagkatapos na makapasok sa Mysterious Heaven Palace, kung hindi sila naging Great Emperor, lahat ay walang laman na usapan. Habang naghahanap, bigla nilang naramdaman ang aura ng isang demon race at agad na humabol, na humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Kaharap ang dalawang Peking Emperor ng Star Boundary na mag-isa, hindi man lang ito inisip ng Corpse Demon at agad na tumalikod at tumakas. Ang habulan na ito ay tumagal ng isang buong araw, kung saan sila ay umatake ng ilang beses, ngunit ang Corpse Demon ay mabilis na umiwas sa kanilang lahat. Ang mahabang gabi ay puno ng mga problema, huwag magpigil. Biglang sigaw ni Furengia. Naiinis talaga siya na hindi niya napigilan ang Corpse Demon Race matapos ang mahabang paghabol, ngunit wala na siyang magagawa. Desidido ang Corpse Demon Race na tumakas, kaya hindi magiging madali para sa kanila na pigilan siya. Nang makitang walang makakatakas kung ipagpapatuloy nila ang paghabol, naghanda si Furengia na gumamit ng ilang makapangyarihang divine technique. Isang medyo may edad na lalaki sa tabi niya ang tumango at sinabing, pipigilan ko siya. Sa gitna ng sunod-sunod na tunog ng kaluskos, ang katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay biglang pumutok ng mga pinong arko ng kuryente, at agad siyang naging kidlat, sumugod, at nilaslas ang tumatakas na Demon Race. Ang Demon Race ay halatang naramdaman din ang panganib sa likod nila at tumalikod, na iniluwa ang isang makapal na masa ng Corpse Chi. Tumagos ang kidlat sa Corpse Chi, at isang mahinang daing ang tumunog. Ang figure ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lumitaw 1,000 metro sa likod ng Corpse Demon, isang abnormal na pamumula na lumilitaw sa kanyang mukha. Sa katotohanan, ang paggamit ng galaw na iyon ngayon lang ay naapektuhan siya. Kung hindi dahil dito, sa simula pa lang ay naharang na niya ang Corpse Demon at hindi pa ito hahatakin palabas hanggang ngayon. Gayunpaman, palaging nagbubunga ang pagsisikap, at sa sandaling ito, isang pinaso na marka ang lumitaw sa balikat ng Corpse Demon, na parang tinamaan ng kidlat. Ang world energy sa himpapawid ay umalog ng husto at sumugod patungo sa katawan ni Furengia. Sa isang time na ekspresyon, mabilis na gumawa ng selyo si Furengia gamit ang kanyang mga kamay, at ang principal power ay nananatili sa kanyang katawan. Salamat sa katotohanan na ang Mysterious Heaven Palace ay isang lihim na kaharian ng langit at lupa, ang mayamang natural na chi ng langit at lupa ay nagawang pahusayin ang kapangyarihan ng mga kakayahan na pinakawalan ng lahat ng tao at mga demon. Kasunod ng mga aksyon ni Furengia, isang bowl ang apoy ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Bagamat kasinlaki lamang ng kamao ang bowl ang apoy, ito ay kasing silaw ng araw.
Naglabas din ito ng sobrang nakakatakot na nagniningas na kapangyarihan, dahilan para mabilis na sumangaw ang maruming tubig sa latian. Madaling isipin na kung ang bowl ang apoy na ito ay tumama sa corpse demon, kahit na isang half-saint, hindi ito madaling tiisin. Gayunpaman, sa lugar na ito, ang corpse demon, na halatang nasa masamang sitwasyon, ay nakangisi ng masama. Nakakunot ang noo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, nakatutubo ang pakiramdam na may mali. Anong nginingiti-ngiti mo? Unti-unting lumakas ang tawa ng corpse demon, na nagdulot ng pananakit sa eardrums ng lahat ng naruroon. Mga bobo, sa tingin mo ba tumatakbo ang haring ito? Mali, ang haring ito ay Pinipino. Dinadalisay. Kumunot ang noo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi naiintindihan ang ibig sabihin ng corpse demon. Huminga ng malalim ang corpse demon, puno ng saya ang mukha. The Mysterious Heaven Palace, ang Starbounder Wise Mysterious Heaven Palace, ay talagang isang magandang lugar. Makikita mo lang ang maraming heavenly treasures dito, ngunit sa mata ng haring ito, may iba pang kayamanan dito. Hindi maganda, mabilis na umatake. Nakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang naguguluhan na ekspresyon ng corpse demon. Bagamat hindi niya alam kung anong mga pakulo ang nilalaro ng corpse demon, alam niyang hindi na siya makakapagpatagal pa. Habang hinihimok si Furengia, muli siyang naging kidlat at tinamaan ang corpse demon na parang isang makalangit na parusa. Lumabas kayo, aking mga munting bastos. Ang mga palad ng corpse demon ay kumikislap na may mga komplikadong linya, at ang mga nakasisilaw na pattern ay lumiwanag nang bigla niya itong idiin. Maririnig ang mga swooshing sound habang sunod-sunod na putok ang figure mula sa mga latian. Sa isang kisap mata, mahigit 100 figure ang lumitaw. Sa napakaraming figure, ang isa ay sumalubong sa kidlat, habang ang isa ay sumugod kay Furengia, na nasa kalagitnaan ng paghahagis ng kanyang pamamaraan. Boom! 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 Sunod-sunod na tunog ng banggaan ang umalangaw. Sa gitna ng kumikislap na kidlat at kumukulog, muling lumitaw ang figure ng nasa katanghaliang gulang na Peking Emperor, ang kanyang mukha ay mapatla. Inilunsad na ni Furengia ang kanyang pamatay na hakbang, ngunit bago nito maabot ang corpse demon, naharang ito ng isang figure. Nagliyab ang apoy, at ang figure ay direktang pumutok sa mga piraso. Ang divine technique, na ginamit niya ng maraming lakas at lakas para ipakita, ay talagang pambihira. Gayunpaman, hindi nito tinamaan ang corpse demon, kaya nawalan ng saysay ang lahat. Sa kabaligtaran, si Furengia, na gumamit ng secret technique na ito, ay humihinga ng hindi pantay. Pagpino ng bangkay, nagnanga ang ngipin at sumigaw ang medyo may edad na lalaki, bahagyang nagbago ang mukha. Martial Peak, Kabanata 3768, Soul Search. Isinasantabi ang lakas ng corpse demon clan sa ngayon, ang kanilang likas na divine technique ay nagpapahintulot sa kanila na pinuhin ang mga bangkay para sa kanilang sariling paggamit. Ang mga figure na biglang lumitaw mula sa latian ay malinaw na hukbo ng mga pinong bangkay ni corpse demon. Ang ikinabahala ni Furengia at ang nasa katanghaliang gulang na Peking Emperor ay walang kulang sa half-saint sa maraming pinong bangkay. Walang masyadong mga bangkay ng half-saint, dalawa lang sila. Malamang, sila ay naipon ng corpse demon sa demon territory. Gayunpaman, mayroong kasing dami ng 4 na Peking Emperor rank na pininong bangkay. Bukod dito, kung tutusin sa pananamit ng 4 na pinong bangkay, halatang sinaunang estilo ang pananamit nila, na para bang hindi sila kapareho ng panahon nila. Naalala ang sinabi ng corpse demon kanina, nagbago ang ekspresyon ni Furengia. Nako, ito siguro ang mga bangkay ng mga nauna na namatay dito. Nakabawi rin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa kanyang pagkagulat, at ang kanyang ekspresyon ay agad na naging solemna. Walang inaasahan na ang corpse demon ay mahahanap at mapapadalisay ang napakaraming bangkay ng Peking Emperor sa napakaikling panahon pagkatapos makapasok sa Mysterious Heaven Palace. Gayunpaman, hindi ito nakakagulat. Ang Mysterious Heaven Palace ay umiral na mula pa noong simula ng mundo, at ang Great Dao Competition ay naganap ng maraming beses. Hindi mabilang na mga Peking Emperor ang namatay dito, at ang corpse demon ay partikular na sensitibo sa makapangyarihang mga bangkay, kaya natural na mayroon siyang paraan upang mahanap ang mga ito. Ang mga Peking Emperor Powerhouse ay may malalakas na katawan, at kahit na sila ay namatay ng hindi mabilang na taon, ang kanilang mga katawan ay mananatiling buo. Bagamat sa sandaling ang isang bangkay ay ginawang isang pinong bangkay, imposibleng ipakita nito ang buong lakas nito, at maaari nitong ipakita ang higit sa 80% ng orihinal nitong lakas, kitang-kita ang bilang ng mga pinong bangkay sa hukbo ni corpse demon. Mayroong 6 na mga bangkay na may ranggo na half-saint, at ang iba ay pawang mga bangkay na may high-rank demon king. Bilang karagdagan,
ang corpse demon ay tumitingin ng may pag-iimbot mula sa gilid kasama ang isang half-saint. Ang sitwasyon ay naging mas malala. Sa una, silang dalawa ay laban sa isa, at kahit na ang corpse demon ay may isang pinong hukbo ng bangkay, mayroon pa rin silang lakas na lumaban, ngunit ngayon na ang corpse demon ay nagpino ng 4 na bangkay ng Peking Emperor, ang paghahambing ng lakas sa pagitan nila ay naging binaliktad. Siguradong maganda ang araw nyo sa paghabol sa akin. Matapos ipatawag ang kanyang hukbo ng mga pinong bangkay, mahinahong tiningnan ni Shimo si Furengia at ang nasa katanghaliang gulang na Peking Emperor. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan sa paghihiganti, at ang kanyang tono ay naging walang awa. Nung hinabol mo ako, naisip mo ba na haantong ka sa ganito? Habang nagsasalita siya, ibinuka niya ang kanyang kamay at iginalaw ito patungo kay Furengia at sa nasa katanghaliang gulang na Peking Emperor. Para bang nakatanggap sila ng isang uri ng order, ang pinong hukbo ng bangkay na nagtipon sa paligid ay nagdiin patungo sa gitna. Nagpalitan ng tingin si Furengia at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa sandaling magtagpo ang kanilang divine wills, tumalikod si Furengia at sumugod patungo sa isang Peking Emperor na pininong bangkay. Ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ito, maaari lamang silang lumabas sa pagkubkob muna bago gumawa ng karagdagang mga plano. Ang dahilan kung bakit pinili nilang pinuhin ang isang bangkay ng Peking Emperor ay higit sa lahat dahil sa oras na kakailanganin upang pinuhin ito. Natagpuan ni Shimo ang bangkay ng Peking Emperor sa Mysterious Heaven Palace at pinino lang ito ng isang araw. Kahit na halos hindi niya ito makontrol, malamang ay hindi niya mailalabas ang malaking kapangyarihan nito. Sa gitna ng pagkislap ng kidlat at apoy, 2 figure ang hamarang sa higit sa 1 dosenang mataas na ranggo na Demon King na mga bangkay at dumating sa harap ng bangkay ng Peking Emperor sa isang iglap. Sa ilalim ng kontrol ni Shimo, ang bangkay ng Peking Emperor ay sumuntok kay Furengia. Nang ibato ang suntok, si Furengia man iyon, ang nasa katanghaliang gulang na Peking Emperor, o si Shimo Half-Saint, hindi nila naiwasang sumimangot. Ang lakas ng suntok na ito ay tila. Sa susunod na sandali, 2 figure ang dumaan, at ang bangkay ay sumabog sa mga piraso. Nanlaki ang mga mata ni Shimo Half-Saint sa hindi makapaniwala habang siya ay bumubulong sa hindi makapaniwala. Paano ito? Kung tutusin, sila ay mga pininong bangkay ng mga Peking Emperor. Kahit na sila ay pino sa pagmamadali, hindi sila dapat maging mahina. Nang matagpuan niya ang mga bangkay na ito, pakiramdam niya ay nakakita siya ng isang kayamanan. Gayunpaman, bago niya masuri ang mga ito ng mabuti, natuklasan siya ni Furengia at ng nasa katanghaliang gulang na Peking Emperor. Hinabol siya at pinino ang mga bangkay habang tumatakas. Sa makatuwid, hindi niya alam kung ano ang eksaktong nangyari sa mga bangkay ng Peking Emperor na ito. Ngayon lang niya napagtanto na ang mga bagay na itinuturing niyang kayamanan ay marupok na parang papel. Halatang napansin din ito ni Furengia at ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, kaya't matapos masira ang kulungan ay hindi agad sila umalis. Sa halip, nagkatinginan sila, tumalikod, at naghiwalay, bawat isa sa kanila ay nagmamadali patungo sa isang bangkay ng Peking Emperor. Pagkatapos ng 2 malalakas na pagsabog, sumabog ang 2 bangkay ng Peking Emperor na tinarget ni Furengia at ang nasa katanghaliang gulang na bangkay ng Peking Emperor, ganap na hindi nakayanan ang isang suntok. Bagamat naglabas sila ng aura ng Peking Emperor sa panahon ng proseso ng pagpipino, ito ay isang harapan lamang. Malakas sila sa labas ngunit mahina sa loob, na para bang mga walang laman na shell. Nakakatawa na inisip ni Shimo Half-Saint na ang 4 na bangkay ng Peking Emperor na ito ay kanyang trump card. Sa pagtingin sa mukha ni Shimo Half-Saint, alam ng dalawa na labis ding nagulat ang kabilang partido. Bahagyang ngumiti si Furengia at tumingin kay Shimo. May problema ka ngayon. Akala ni Shimo ay babalik ang kabilang partido at makakatakas lang siya, ngunit sinong mag-aakala na mangyayari ang ganoong aksidente? Kung wala ang 4 na bangkay ng Peking Emperor, paano siya at ang nasa katanghaliang gulang na Peking Emperor ay matatakot kay Shimo? Marahil ito ay masyadong mahaba, ngunit ang 4 na bangkay ng Peking Emperor ay naagnas na. Isip ni Furengia, malinaw na naramdaman din ni Shimo na may mali. Sa isang pag-iisip, ang natitirang hukbo ng bangkay ay sumugod kay Furengia at sa nasa katanghaliang gulang na Peking Emperor habang siya ay tumalikod at tumakas. Nang marinig ang iba't ibang galaw mula sa likuran at naramdaman ang pagkawala ng mga bangkay ng tatak, damyugo ang puso ni Shimo Half-Saint. Ang hukbo ng bangkay ang kanyang panghabang buhay na koleksyon. Sa pagkakataong ito, natatakot siyang mawala ang lahat ng iyon. Ang pagkawala ng pangkat ng bangkay na ito ay lubos na makakabawas sa kanyang lakas. Isang tanong lang ang umiikot sa kaibuturan ng kanyang puso. Ano ang problema ng 4 na bangkay ng Peking Emperor na natagpuan niya?
Kahit na sila ay nabura ng Fluang Time Great Emperor, hindi sila dapat naging mahina. Bukod dito, sa ilalim ng kanyang agarang investigasyon, nalaman niyang bulok na ang katawan ng huling bangkay ng Peking Emperor. Isang maling galaw at natalo ang buong laro. Wala na siyang pakialam sa kapalaran ng kanyang bangkay na hukbo. Ang tanging magagawa niya ngayon ay hanapin ang kanyang mga kasama sa lalong madaling panahon at makasama sila sa Demon Territory. Saka lang siya magkakaroon ng lakas para lumaban. Habang umaalingaw-ngaw ang mga hiyawan, unti-unting hamupa ang malakas na pagbabago-bago ng buhay. Sa isang gamulong damuhan, isang Stone Demon Half-Saint ang kalahating nakaluhod sa lupa. Ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat na may iba't ibang laki, at umaagos ang dugo mula sa mga ito. May mga bakas ng isang malaking labanan sa paligid niya. Ito ay isang ganap na gulo. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, ang Stone Demon Half-Saint ay hindi mamamatay sa maikling panahon. Kung bibigyan siya ng pagkakataong gumaling, baka tuluyan na siyang gumaling. Sa kasamaang palad, ito ang Mysterious Heaven Palace, isang lugar kung saan pinaglabanan ang Great Dao. Sa mga kaaway sa lahat ng panig, sino ang magbibigay sa kanya ng oras upang makabawi? Sa tabi niya, tatlong silhouette ang nakapalibot sa kanya na hugis triangle. Ang kanilang mga aura ay mahigpit na nakalock sa kanya. Kung gumawa ang Stone Demon ng anumang kakaibang paggalaw, sasalubungin ito ng isang unos ng pag-atake. Ang tatlong taong ito ay ang tatlong Peking Emperor ng Star Boundary. Kung hindi sila nagsanib puwersa, hindi nila mapipilit ang isang half-saint sa isang desperado na sitwasyon ng ganoon kabilis. Sabihin mong sikreto ito ng Mysterious Heaven Palace at bibigyan ka namin ng mabilis na kamatayan. Malamig na sabi ng isa sa mga Peking Emperor. Tulad ng kung paano nagtanong si Yang Kai tungkol sa Mysterious Heaven Palace mula sa Half-Saint of Demon Race, maraming Peking Emperor na may parehong ideya. Alam ng lahat na mayroong Kenya sa Demon Territory. Para sa mga Great Emperor ng Star Boundary na ito na lumahok sa Great Dao Struggle at pumasok sa Mysterious Heaven Palace, tiyak na alam niya ang lahat ng sikreto sa Mysterious Heaven Palace. Ang alam niya, tiyak na sasabihin niya ang Half-Saint na pumasok. Ha. Ang hitsura ng Stone Demon Half-Saint ay sobrang miserable, ngunit natatawa pa rin siya nang marinig niya ito. Bakas sa mukha niya ang hindi mapakali na ekspresyon. Sinulyapan niya ang tatlong tao sa paligid at sinabi sa paus na boses. Isa lang ang sikreto. Kanino ang dapat kong sabihin? Malamig na bamantong hininga ang taong iyon. Tigilan mo na ang pagtatangkang maghasik ng kaguluhan. Mabilis na sabihin sa amin ang totoo, kung hindi, mas masahol pa sa kamatayan ang dadanasan mo. Malamig na tiningnan siya ng Stone Demon. Hindi ko sasabihin sa iyo. Ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Tanga. Nang may malamig na nguso, lumingon siya sa isang matandang lalaki sa tabi niya at sinabing. Elder Chen, sa aming tatlo, ang iyong kaluluwa ang pinakamalakas, kaya kailangan ka naming guluhin. Tumanggo ang matandang lalaki na tinatawag na Elder Chen at sinabing. Tama lang. Huwag kang mag-alala, kung may mahanap man ako, ang matandang ito ay sumusumpa sa aking pusong martial daw na talagang ibabahagi ko ito sa inyong dalawa at hindi itago ang anumang bagay sa aking sarili. Kung gayon kailangan nating magpasalamat kay Old Chen. Sabay-sabay na sabi ng isa pang lalaki. Kailangan kong hilingin sa inyong dalawa na suportahan tayo. Bagamat ang demon na ito ay isang palaso sa dulo ng paglipad nito, isa pa rin itong half-saint at hindi maaaring maliitin. Humakbang si Old Chen at naglakad patungo sa Stone Demon. Siyempre. Sagot ng dalawang katabi niya at humakbang din. Ang Stone Demon ay nagpakita ng takot na ekspresyon at sumigaw sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Gusto mong hanapin ang aking kaluluwa. Mangarap pa. Pagkasabi nito, isang delikadong aura ang agad na lumabas sa katawan nito. Atake. Sa isang mazeland na sigaw, ang kanyang figure ay kumikislap at nakarating sa tabi ng Stone Demon, ang kanyang payat na daliri ng jade ay nakaturo sa noo ng Stone Demon. Kasabay nito ang mahinang pagsipol ng isa pang lalaki. Kakaiba ang tunog ng pagsipol na ito at parang sigaw ng ibon, ngunit napakaritmak din ito. Nang dumampi ang daliri ng jade sa noo ng Stone Demon, biglang bumagsak ang aura nito sa isang malaking margin. Matapos pumasok sa tainga ng Stone Demon ang tunog ng pagsipol, hangin na ang pakikibaka sa mukha nito at huminahon ang mapanganib na aura sa paligid. Bahagyang tumango ang matandang Chen nang makita niya ito at lumapit sa Stone Demon Half-Saint at sumigaw. Tumingin ka sa aking mga mata. Parang may kakaibang kapangyarihan ang boses. Ang Stone Demon ay pinigilan na ng dalawang Peking Emperor, kaya nang marinig nito ang boses ni Old Chen, hindi sinasadyang tumingin ito kay Old Chen. Ang nakita nito ay ang mga mata ni Old Chen na nagiging spiral na tila kayang lunukan ang isip ng isang tao. Agad naging matamlay ang ekspresyon ng Stone Demon. Kung ito ay nasa tuktok nito,
kahit na si Old Chen ay may secret technique, hindi niya ito magagamit. Gayunpaman, ang Stone Demon ay nabugbog na ng kalahati hanggang mamatay ng tatlo at ngayon ay pinipigilan na ang kaluluwa nito, kaya paano nito malalabanan ang divine technique ni Old Chen? Nang makita ng dalawang Peking Emperor ang eksenang ito, hindi nila napigilan ang paghinga ng mabigat. Anong mga lihim ang nakatago sa Mysterious Heaven Palace? Nasaan ang Heaven Void Cauldron? Paano magiging isa sa mga Great Emperor? Ito ang lahat ng mga tanong na gusto nilang malaman. Sa kasamaang palad, walang sinuman sa Star Boundary ang makapagbibigay sa kanila ng mga sagot, kaya ang Stone Demon sa harap nila ang pinakamahusay na kandidato upang mahanap ang mga sagot na ito. Ang Mysterious Heaven Palace ay naitatag lamang sa loob ng ilang araw, kaya hanggat maaari silang makakuha ng unang kamay na impormasyon, silang tatlo ay magagawang malampasan ang karamihan sa mga tao. Pagdating ng oras, titingnan nila kung dapat nilang ibahagi ang impormasyong ito sa iba pang Peking Emperor.